guys, good morning. Ako nga pala si Pops Gerson. Bali, gagawa po ako ngayon ng vlog para ituro ko po sa inyo yung kung paano po i-operate yan. Yan po tinatawag na excavator. Operator yun po ba ko, operator. Tuturo ko po sa inyo kung paano po siya i-start, i-operate. Actually yan po ay old generation na bako. Hindi po siya computerized. Pero ito po ngayon yung hawakan ko. Ito po yung tinatawag na computerized na hindi na kailangan ng susi. Ngayon ituturo ko sa inyo yung pinagkaiba ng disusi tsaka ng walang disusi. Okay, pupunta po tayo ngayon doon. Yun po yung unahin natin. Tuturo ko sa inyo kung paano po siya andarin i-operate. Para sa mga gusto pong matuto ng ganito, sa mga interesado po dyan, tuturo ko po sa inyo. Okay? Let's go! Guys, nakababa na ako. Bali galing po ako doon. Bali pupunta pa tayo dito sa isang unit. Ito po yung isang unit na disusi. Bubuksan muna natin. Madali lang po ito. Yan. Okay. Basta siya. Yan. Ito po yung loob ng cabin. Okay. Actually bago po ito kaya mayroon pang aircon. So yung first step, ganito po siya. Bali mayroon pong susian dito. Yan, pag naipasok nyo na po yung susi, unang pihit po sa kanan, iilaw po yan. Iilaw din po yung computer box nya ay yung dashboard. Pag umilaw na po, isang pihit na po ulit, yun, tutunog na po siya. Bali naka engine start na po yun. Tapos sasarado po natin para hindi lumabas yung aircon. Ito naman po yung aircon. Yan, pwede na po yan. Okay po. Yan. Tapos ito naman po yung max nya. Kung gusto nyo po medyo mabilis o tsaka medyo malakas, pipihit nyo lang po dyan. Gagawin natin mga number 9. Actually hindi nyo makikita dyan kung anong number ito po dyan eh. Doon po siya lalabas. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Okay, palagay ko mga number 9 na po ata yan. Ay, number 7 pa lang. Dalawang pihit pa. Yan. Okay. Ito na po siya. So yung una pong gagawin natin, hindi po siya gagalaw. Kahit anong galaw nyo po dito, kahit anong galaw nyo po dyan, wala pong gagalaw dyan kasi nga nakababa po ito yung emergency lock nya. Kapag nakababa po itong emergency lock nya, ibig sabihin wala pong gagalaw dyan kahit ano, maliban sa busina siguro. Ito. Ngayon tataas ko po ito. Yan, nakataas na po yan, naka-operation na po lahat yan. Papakita ko po sa inyo gaya nyan. Ito po. Ito po, pag tinaas ko po ito, yan, yan, ayun po yung para sa kanya. Ito po yung boom na yan. Yan. Pag binaba ko naman po yan, bababa din po yan yung boom. Ayun. Tapos ito naman po, ito naman papuntahin ko po ng right side. Yan, left side pala, left side. Kaya yun po siya yung purpose niya sa bakit. Tapos ito naman po dito sa left side, bucket out. Yan. Tapos ito naman po sa kabila, kapag pinihit ko po ito sa kaliwa, iikot po siya, iikot po tayo, iikot po yung unit natin, kakaliwa rin siya. Sa kanan naman po, kakanan din siya, ganun lang. Pag tinulak ko naman po ito, ayun, gagalaw naman po yung stick niya. Tapos kapag hinatak ko po siya, babalik po yung stick. Yan, ganun lang po siya. Tapos ito po, ito pinakamadali sa lahat, forward reverse, para sa walking niya. Yan, ganun lang po siya. Yan, okay. Tapos kapag nakababa na po yun, para safety po yung unit nyo, dapat ibaba nyo po ito. Yan, ganun lang po siya, madali. Tapos dito naman po sa dashboard, dito nyo makikita yung para sa engine coolant
temperature niya. Dito nyo po makakita. Yan. Yung arrow po yan, nakatutok po dyan. Ibig sabihin, kasi ito, kapag nakatutok po yung arrow dito, ibig sabihin, sobrang init na po ng engine. Pero dito pa lang naman, okay po yan. Tapos naman po yung sa fuel diesel niya. Ito yung pull. Kapag nandito kung saan po nakaturo yung arrow, ibig sabihin, hanggang dyan na po kadami yung fuel niya. Malapit na po sa empty, ganun. Parang 1/4 na lang po siya. Yan. Okay, yan lang po muna. Thank you.